Lungkot. Lungkot ka. Picture lang naman yan. Nakikita ko na nalulungkot ang Bait daw niyan eh. bait ba yan? Hmm. Kaya mo na siya magpahinga. Pero tsaka na muna, isang tabi muna natin lahat ng kalungkutan ngayon. Tama, Kasi tama. sir, ano eh, napansin ko sa atin, ang daming mga lechon manok. Dikit-dikit yung mga tindahan ngayon ba? Dati dalawa lang yung lechon manok eh. Pero speaking of lechon manok, meron akong bahagi sa ating mga ka-shekels. Oops, ano to nakakilabot to Sakto naman yung... Kilabot sa gutom ba to sir? Lechon Yeah, manok yeah. eh. Kumbaga, sakto naman yung inopen mo yung bagay na yan. At hindi ko naman talaga malilimutan din yung mga kwentong ito. At nais kong malaman, bahagi na talagang gimbal din talaga. Hindi gimbal, gamit ng gimbal. Kumbaga, gimbal talaga yung paano niya naisip. Bakit? Paano naisip? Basta ang title nito, sir, is Embalsamador. Ay, balsamador din. Meron na tayong dati nun Pero iba to. Embalsamador, iba to. Tama. Iba to. Hindi to part 1. Part 2 sa'yo, part 2 sa akin din. Nag-resign kasi ako sa isang fast food. Dahil hindi kami nagkasundo nung dati kong manager. So, bale, may kaibigan naman ako na nagpa-apply doon. Oo. Sa, sikat na kainan eh. Oops. MB. MB Burger. Nagtaka ako, sir, kasi dilaw yung patty. Ba naman nga tang ano yun, sir? Takbo ng kwento mo eh. Hindi, basta parang konektado eh. Konektado. Oo, yung patty kasi, sir, nagtaka ako, nilagay ko sa hindi nilanggam. Ano yung kanta na naman ni Francis M, meron akong ano. Hindi naman. Yung karton, parang karton, sir. Parang malasa eh. Pero mabenta. Yung panahong kasagsagan, sir, ng wala na akong trabaho, may kaibigan ako na pinapasok. Kasi boss niya yung may-ari eh. Oo. Tinulungan niya ako. Salamat sa kanya. Ayoko yung pasalamatan eh. Pero niyak lang ako eh. Sino ba yun? Sino yun? Tropo ba yun? So, bale, nakapasok tayo dun, sir. Iba-ibang shifting eh. Merong 6 to 2. Bago merong 2 to 8. Bago 8 to 6 na ulit. 8 or 8 Aba hours. oras Aba oras. Yun, naikutan ko yung mga oras na yun. Kasi sanay naman ako sa dati kong trabaho eh. Sa Ja. Ja fast food. Ayan, fast food talaga yan eh. Paspasan talaga dun, sir. No. Kaya Di nga pwede. fast food eh. Fast Kaya- break ang galawan dun. Yes, sir. Kasi nadulas ako sa sobrang bilis. Hirap. Hindi ko alam kung horror to o ano eh. Nabarog ako, sir, nabarog. Horror ba to? Kabalastugan? Hindi ko alam eh. Huwag kang huwag kang maguluhan. So, bali, yung... Parang babaksak na tong bahay eh. Parang patagilid na lahat So, bali, sa pagsimula ng kwento, pa-duty ako dyan, sir. Medyo hindi rin magandang mga oras na binigay sa akin dahil mga panggabi. Nandyan yung yung mga lasing lalo, mga lasing. Oo, Hindi mga ko nakainom. nakainom dahil gutom sila. Diyan sila pupwesto. May panahon nagkataon na ako lang mag-isa talaga doon. Kasi walang maiwan eh. Kundi 1:1 lang talaga yun, sir. Yung duty mong yun, ikaw lang yun mag-isa. Nung panahon na tiyempuhan ko, may dalawang, yung isa, mauwi na eh. Lakas na ng trip eh. Inaawat na siya ng kasamahan niya. Ayaw magpapigil Ayan talaga. Ako, kinakabahan din ako. Bago Siyempre. yung barangay tulog. Ano lang? Ayun ang pangalan barangay. Barangay Ganda. tulog. Ano lang, isang beses lang rumuronda eh. Ganda, barangay tulog. Sarap nga eh. Maganda. Tumawag ka lang daw eh. May telephone number. Ang i-dial mo lang daw. Tatawanan ka na lang nila. Eh yun ang mabigat. Pero delikado talaga, sir. Delikado yung gabing yun. Pero hindi ako natakot dun eh. Sanay na tayo eh. Alam mo naman ang sistema paggabi. Delikado naman talaga. Pero ang hindi ko kalain dito, sir, nung panahong gamay ko na eh. Maraming order. Alam mo, nandun ka naman, di ba? Kung paano lumipad yung... Nag-exhibition. Galing siya eh. Nag-exhibition yan. Mga pati. Pinag-ganong-ganon niya yun hanggang magkanda tapon-tapon. Ganong-ganong katindi tong halimaw na to. Lumipad, di ba nakita mo yung lumipad? Lumipad eh. Nagpak eh. Pero kinain pa rin ng customer eh. Dahil Wala siyang alam. masarap ano eh. Niya? Masarap, di ba? Gusto mo yan eh. May isang customer na hindi ko akalain, sir, na mag-open siya patungkol sa trabaho niya, sa buhay niya. Kasi gusto ko sabihin sa kanya sa nakukuha ng pake. Yun nga eh.
naalala ko Nag-open sa'yo siya. yung tao. Oo. Tapos ang sasabihin mo, saan nakukuha ng pake? Yun. Hindi, yun, ano lang, biro lang po. Kumaga, nakakausap mo kasi may mga customer na open naman talaga. Nag-open siya ng trabaho niya. Alam mo ang trabaho niya, sir? Ano? Siya ay isang embalsamador. Embalsamador. Yun ang isa sa Pangarap mo, di ba? pangarap ko yan, maging embalsamador. Embalmery. Oo, embalmery. Magkano bang rate ngayon yan? Sabi, dito sa atin 5K kada client. Client. Pero ano yan, sir? Kailangan malakas ang loob mo talaga dyan. Siyempre, Tsaka, iba talaga yan. hindi biro ididil mo. Tsaka may training yan. Okay. May training Balmery, yan. may training yan. Naalala ko lang sa teacher natin dati, medyo malayo, pero kasi sila, kumukuha sila ng Nagko-connect. kumukuha sila ng video, di ba, ng mga patay. Oo. Yun lang. Nung last time kasi, yung teacher natin, sir, pag video niya doon, di ba yung ilaw may init. Yung mata nung kumindat. Kumindat. Ewan ko, parang sabi niya kasi, dahil siguro ba ay sa init ng kaya hindi ko alam. Hindi ka ba si Francis M, di ba? Meron akong Hindi ko alam. Basta hindi ko alam yung ganun scenario na pagka tama ng ilaw. May connection ba yun? Yung bakit gumagalaw Yung mata. Kasi kumindat daw eh. Mata. Kumindat yung mata. So para kalinawan ng mga manonood. So meron palang isang bangkay na inilawan nung teacher natin. Tapos nung nakita niya, kumindat yung patay. May paliwanag kasi dyan, sir. Hindi natin kasi alam ano yung sitwasyon. Kung katatapos lang niyang i-embalmery, Embalsamon. alam mo yun, sir, yung mga ugat natin na wala ng fluid, nalalagyan kasi ng gamot. Siyempre gumagalaw yan. Kahit yung kamay, gumagalaw yan. Pumapalag-palag. Minsan yung mga talukap ng mata, gumagalaw yan. Mga ganun. So, hindi naman sadya na natamaan ng ilaw at nakita niyo yun. Ang hindi lang natin alam kung tapos na ba siyang embalsamuin o kaka-embalsam lang. Nandun na sa Nandun na sa Burol. Burol at Kabaong. Malamang yun. Gumagalaw ang ang formalin. Yun ang ginagamit Sa formalin. Mga embalsamador. Yung kwento nitong embalsamador na to, iba-ibang mga nilinis siya, iba-ibang mga dinala, iba-ibang mga kliyenteng mga pangyayari. Meron siyang kwento na hindi niya nasuka siya, literal dapat sa tagal niya ng pagtatrabaho, malakas na loob niya, malakas na yung sikmura niya. Kahit ako hindi ko kaya aminin ko na rin. Saka may phobia rin ako sa dugo. Pagka every time na kahit dugo ko sara, in-injection na ako, namumutla ako, basta hindi ko kaya. Etong itong embalsamador na to, hindi niya kinaya, sir, yung patay na namatay, yung diniliver na patay. Puro plema tsaka puro sipon. Hindi ko alam kung anong sakit yung tumama doon. Doon siya sumuka. Suka talaga siya. Literal. Siyempre, kayo naman makakita ng ganun. Pero yung mga duguan, wasak ang katawan, wasak ang muka, normal lang. Normal talaga. Siyempre, wasak na yung anong bang parte. Sa mga ulo, sabog-sabog, sa dugo. Hindi, maaari sigurong sanay siya, sir. Or sanay siya sa ganun. Yun yung parang hindi niya... kalakasan niya. Oo, hindi siya napopobia doon. Yun yung tama. Wala siyang phobia sa ganun. Pero yung... Tama ba? Phobia ba o takot? Parang ganun. Or tolerance. Mataas ang tolerance niya sa mga wasak, putol, mga nasabugan, ganun. Pero pagdating kasi doon sa mga plema, yun yung weakness niya. Siguro. May konektado naman yan. Pagka dating doon ng mga duguan nga, normal lang sa kanya, linis lang, papaliguan niya. Okay na. Makeup. Kasi yung tatay ko, nung namatay naman tatay ko, pinaliguan lang. Ewan ko yung may tatanggal pa bang mga dugo. Kailangan ganun talaga. Kasi ng formalin ng... Kasi ako personal, ako yung nakabantay doon sa tatay ko noon, inimbalsam mo siya, gayon din sa kapatid ko.
So nakita ko yun sir, tinatanggal talaga yun. Masakit ang... ang formalin sa mata para sa kalaman ang hapdi sa mata nun. Para akong naka, sir, 420 ba, nakaganon. Mataas yun. Masakit mahapdi sa mata. Pero yung naglalagay, normal na lang, no? Oo, ganun katitindi ang, kaya, salute tayo sa lahat ng mga, mga embalsamador. Tsaka yung pagtapos. May merienda pa nga eh. Kumakain pa. Habang, diba? Nagugas ng kamay. Nagagamot. Kumakain pa, nagkakape. Normal sila habang nagagamot ng client. Pero yung kilala kasi natin dito, hindi siya nag-open eh. Diba? Hindi siya nag-open patungkol doon. Pero yung nakilala ko, sir, na naging customer ko nga dyan, sa Manila siya nakadestino. Manila. Sa isang puninarya sa Manila. Hindi niya lang sinabi ko ng pangalan. Hindi naikwento niya nga yung kainaan niya, yung sa plema, sa sipon, kalakasan niya sa dugo. Pero nanghina na naman siya. May isang nanghina siya, hindi siya dahil nanghina siya na nasuka siya, kundi nanghina siya dahil natakam siya, sir. Bakit siya natakam? Diniliver sa kanya nasunog na tao. Sunog na tao? Dahil nasunog yung bahay. Na deliver doon. Sunog talaga, tostado. Dahil alam mo naman kapag sunog, pala rin, mabubuhay. Kung masamain naman. Yun na lang talaga yun. Diniliver sa kanya, sunog na tao, lalaki. Pag-deliver. Di talagang wala kang asahan, kundi talagang sunog na katawan, tostado. Yung natakam siya, sir, yun yung amoy. Nagbigay ng aroma sa kanya. Aroma at nang karoon siya ng confusion, na-curious siya. Ano kaya kung tikman niya to? Oo, nung nag-joke sa kanya, ikaw ba, kakain ka ba? Kung ikaw man ay nandun. Hindi, kung ako naman ang tatanungin mo patungkol doon, syempre tao yun. Iwas ako kainin yun. Pero siya kasi, nagkaroon ng natakam siya. May cravings siya. Cravings talaga siya. Grabe naman yung cravings. Ibang, siguro, ewan ko lang din siguro sa tagal niya rin. Baka first time niya talaga sinubukan yun. Kasi ang bango-bango daw talaga. Iba yung amoy, no? Oo. Nasunog na kasi yung tao, pati naman buong laman nun. Sunog talaga. Pero dahil siguro, ewan ko lang kung related baka gutom siya. O dala ng kanyang curiosity, ano ba lasa. Naalala ko, puputulin lang kita saglit. Naalala ko nga pala, pre, meron akong katrabaho dati, nung merong company nasunog. Tapos may nilabas silang na natusta ba sa loob. Ito ay hindi to embalmer ordinaryong tao. Tumikim din siya ng balat. Ayos. Kaya doon ko nalaman, ang lasa daw ng nasunog na tao, lasang manok. Lasang manok din. Kasi tinanong ko, anong pumasok sa isip mo, pre, ba't tinikman mo? Hindi, ang bango eh. Amoy daw, amoy lechon na manok. Okay. Kaya sabi ko, ganun ba yung lasa ng Kasi yung dito sa embalsamador na to, sabi niya naman, walang katulad ng lasa. Walang katulad ng lasa. Iba kasi daw ang karne ng baboy sa manok. Iba talaga. Magkaiba talaga. Saka lalong karne ng tao. Kasi ang karne ng tao, malinis yung kinakain yan. Walang lipids, kagaya ng mga manok. Sa baboy naman, di naman kanin baboy yung pinakain. Kumagal literal. Depende. Na malinis ang kinain ng tao. Parang yung yung karne ng daga. Ayun, masarap din yun. Sarap din yun, sa Portugal, yun, tinutostan nila yun. Sarap yung barbecue. Binabarbecue nila. Bago nakaganon yung dalawang kamay. Ganda. Sige sir, ano mo yung kwento. Exciting Hindi kasi nagtataka ako Anong pumasok sa isip niya? Ba't niya kinain yun? From out of nowhere Hindi ko rin alam Di ba parang kahit siya hindi niya rin alam kung sino nag-udok sa kanya Kung paano, bakit niya inano Kung anong pumasok sa isip niya, no? Meron pa man yung ginawa niyang yun. Natuwa siya Tawa siya ng tao Ewan ko, siguro, ayoko mag-gusto sa kanya Siyempre, mayroon naman husgahan Basta yung natikman niya yun, kumuha pa siya ulit. Sarap Limaw. Isipin mo yan, sir. Yun literal na halimaw. Isipin mo na lang yun yung pinaka, sa parang Noche Buena, ham. Wow! Di ba? Noche Buena, pagkuha mo, sarap. Isa pa. Siya kasi, satisfied ang cravings, inulit niya Kasi ang sarap daw talaga. Ibang karne. Hindi siya mataba, kundi laman. Marami siya nakain nun? Marami din, sir. Purong laman yun. Laman ng tao
Hindi naman siya Yung kinuha niyang ganun, nakain niya. kumurot siya. Kasi nga, ang bango-bango naman talaga. Kagaya ng sinabi yung kwento. Oo, yun talaga. Kasi kami nandoon eh. Mabango talaga. Siya, hindi naman OA yung kaibigan ko. Konting-konti Konti lang lang. talaga. Kasi sunog Alam mo naman yung tusta na balat, yan. Ginanon niya tapos kinain niya. Yun nga ang lasa daw. Lasang manok. Pero ano man mangyari, mahirap din yung kumuha ng ganyang Based on Bible din sa yung mga kumain na sila ng karne ng tao sa gutom nila. Bawal yun, di ba? Panagoy, sa panagoy yun, kumain na sila sa gutom talaga. Kasi bawal Sa gutom yun, may reason siya. Pero hindi ko sinasabing okay siya, tama siya. Dito sa kwento ni Kuyang Imbalsamador, Curiosity na yun eh. curiosity at Minsan hindi rin maganda yung sobrang taas ng curiosity. minsan Papahama hindi rin ka din. makakatulong sa buhay mo. Minsan wag mo nang alamin yung mga hiwaga. Yung Totoo, bilang tao, minsan, yung tao, ikaw na lang yan. Wag mo nang sobra. Kumbaga, May limitasyon kasi. oo, kumbaga gampanan mo na lang yung trabaho mo bilang ikaw tao. Eh kung nalaman nyo ng kamag-anak niya, pwede siya may pakulong. Yung mismong Imbalsamador, Disgrasya yun. disgrasya talaga. Nako, buti na lang sir, hindi mo pinangalanan, kwento na lang to. Nagkikwento lang at nakatulong naman sa channel mo na umusbong. Channel natin. Ayan. Yan on, nakarelax lang ang ating Umusbong na mga televiewers na nauto ba yun o ano? Hindi naman. Mga natin yan, mga katropa natin yun sila. Okay. Yun lang. Pagka kuha niya ng order niya sa burger, nilantakan niya agad, bigla siyang alis eh. Inabol ko pa nga, sir, bayad. Nalimutan niya. Ganda kasi yung kwento niya eh. Hindi kaya yun, sir? Di ba cannibal yun? Hindi naman. Hindi ko sa bagay kasi. Kasi bungal siya, sir. Bungal. Hindi kaya Shopping. shopping? Hindi naman. Hindi naman siguro. Malayo, sir eh. Kasi may mga nakilala kong Nag-shopping. Nag-showbiz. Showbiz naman sila. showbiz. Matindi yan. Matindi. May tropa tayo nag-shopping. May tropa tayo nag-showbiz. Matindi talaga itong natin. Wala talaga. Walang ganong epekto. Kasi yung nakita ko, tatlong araw nagising eh. Wala naman tama para kumain nga ng gano'n. Hirap. Hindi kasi kung iisipin ninyo kayo na nanonood ngayon, di ba? Anong pumasok sa utak mong kainin mo yung halimaw na yun? Kumakain ka, buhay. O di ba kumakain tayo, yung pagkain na para sa tao. Kilawin yun. Yun yung kilawin diba? ng tao. Pero yung kumain ka na literal na tao, mahirap. Balikan sikmura mo doon. Parang Kaya nga hindi mo kayang nguyain yun eh. Oo. Siyempre naman. Dahil alam mo eh. Di ba halin ng masunog yan kahit aso. Sensya na sa animal cruelty, no? Dahil kumakain din ako dati. Yan. Masarap naman talaga. Amoy, sa panglasa, masarap talaga. Kambing, yan, sir. Exotic, mga palaka. Pero yung malaman, alam mo na ha. Alam mo na, senaryo. Pero bakit mo pa rin subukan? Hindi kasi kung maalala nyo, may alaga tong aso noon. Ayan. Yung aso niya, mahal-mahal niya yun eh. Anong nangyari? Ikaw nga sir magpaalala sa akin? Ayoko nang alalahanin eh. Pero yung base sa kwento ko kasi, umalulong lagi yung aso namin, sir. Oo. Base sa Mahal yun eh, yung asong yun. Si Barkley. Base sa Barkley, yun pangalan. lumaki sa akin yun. Base sa pamayiin, kailangan pag umululong ang aso, kailangan patayin. Noon pa yun 90s pa po ito. Ang pinakamasakit kasi doon, pagpalo kasi, nandun ako. Di umiyak ka? Oo, iyak talaga. Siyempre, mahal mo yung aso eh. Ang lungkot eh. Naiyak ako. Iyak talaga. Nung niluto na, natuwa ako. Ang sarap. Sorry sa mga... Binild up ko, ang ganda ng build up ko eh. Sorry sa mga animal lover. Naiyak eh. Pag ko tinikman Yun yung drama. Pero yung comedy doon, yung kinain mo, tinikman mo. Sarap. Ang init eh, mainit sa dito. Ang init sa katawan. Mainit sa dibdib. Ako din eh, kasi ako naman nakaranas yan sa trabaho. Di may nag-adobo. Malaki. Tupperware yun na malaki. Di may kinuha akong butong part. Akala ko naman yun, buto ng manok. Ang lalaki. Ang laki, no? Yung pala ribs. Saka matigas. Di kain ako ng kain, di ba? Ba't ang kunat? Tapos may parang ang init tong katawan ko. Parang kung gusto ko agad Maligo. Gumagayan ako sa short ko. Kinukurot ko kasi sarili ko. Na ano ba? Umahapit. Kinukurot ko na mag-behave ka. Mamaya maligo ka rin dahil init na yung katawan ko eh. Nagwawala eh. Sabi ko, pambira tong halimaw na to. Pala, sabi sa akin, pare, aso yan. Wala na, nakain mo na eh. Huli ng lahat, nakain ko na. Sarap pa, pero pa ba? Pero yung at the end of the line ng aming kinuwento, sarap eh. Yun, ganun din siguro ang masabi niya.
Masarap talaga. Hindi, pero kakaiba yun. Pero hindi ko na siya naging customer nung mga simulan ng kunento niya. Hindi na siya bumalik para baka may ganun namang senaryo. Hindi naman kaya sa sir, ano? Hindi naman kaya siya may problema sa pag-iisip. Hindi ko lang din sir alam. May tsansa. Kasi kung normal kang tao, hindi mo pa rin kakainin sir. Para sa akin. Kasi weirdo talaga nung boy. Para sa akin. Kaya nga, o siya, tapusin na natin to dito. At lagi ako nalulungkot kung nakikita ko tong larawan na to. Alam nyo, ibigan namin yan eh. Pero wala eh, ganun talaga. Nagpapahinga din talaga. Baka pagod. Makapagod eh. So bago kami magtapos, shoutout muna tayo. Shoutout namin sila Auntie Maricar. Tapos si Asinit. Shoutout. Si Gara. Shoutout si Rio. Si Ate Bubo. Tapos si Boy Kahoy. Sir, may bago, Boy Kahoy. Mastig. Saludo ko sa pangalan nun, Boy Kahoy. Kasi kilala ko na si Boy Marmol eh. Ayun, yun ang nakakatakot. Ganun yung marmol nun, no? Ganyan kahaba. Kapag nilagay talaga sa yun, tatawagin mo talaga lahat sa santo. Hirap ng buhay natin ito, Brad. Hirap. Hindi namin talaga mapigil di magpatawa. Limaw. Makatawa ba yun? Hindi nga eh. Tapos pero pa eh, sino ba mga shoutout natin na nasa isip ko? Kaya, yun, shoutout kay Sir Edward. Tapos, sino pa bang mga ano natin, mga katropahan dyan? Hindi ko na kayo maisa-isa, no? Pero, salamat sa inyong pag-support. And then, sino pa bang ano natin, sir, mga i-greet? Wala na. Ang naalala ko na lang si Auntie. Auntie Kay, hello sa iyo at mag-ingat ka dyan palagi. Yan. At yun, dito na natin tapusin to kasi hanggang ngayon, gulong-gulo ko. Paano tao, kinain yung kapwa niyang tao. Pero tingin ko, cannibal yung ganun eh. Siguro, hindi naman siya literal na cannibal. Yung parang, ano lang niya, takbo ng isip niya. Naisip, nakakanood din siguro. Kaya baka, well, basta, ikaw naman. Kaya nga eh. Nakakatakot yung boy. Yun ang kilabot. Taki mo. Ang weird. O siya, sabay-sabay tayong humikab. Nakakain na pala, no? O siya, dito na namin tapusin itong video to. Pero thank you sa inyo. Yan, sa walang sawa ninyong panonood at pagsuporta sa amin. At sir, kailan ba natin papalitan tong banner natin? Ganda nga, haya mo na. Background muna natin yan. Sige. At paalam na sa inyo. Tumuli si Boy Patatas at si Boy Palayas. yan, na nag-iiwan sa inyo ng ihadyatay ng Diyos sa lahat ng masama. Bye-bye.